punto, ang dami nag-encourage sa armed forces, no? Tsaka sa PNP, na mag-withdrawal of support. Wala nung kay General Macanas doon, di ba? At tungkol kay Marlica, sino pang vlogger. At merong mga vlogger ba na nagsasabi, lusubin na ang Malacanang. And I was doing them great service na iwasan yung confrontation. Kaya sinasabi ko, huwag kayong lulusok sa Malacanang. Mag-rally kayo kung gusto nyo mag-rally. Walang lulusok sa Malacanang. Kasi kung ako ang commander ng PSD, I will specifically order my troops na rat-rating kayo. That was my pronouncement. Now call it inciting to sedition or inciting to prevent armed confrontation. To prevent injury sa part ng mga nagrarally. So, ewan ko kung ano yung kaso, no? But anyway, kung gusto nila na lalong maging masama ang sitwasyon ng Pilipinas, go ahead. The only way out here, Mr. BBM, no? The only way out is for you to have good governance. Kayo, good governance, the only way out. And for you to take a hair follicle drug test. Lahat kayo mga vlogger, yan ang isigaw nyo, hair follicle drug test. Yan ang isigaw nyo. Kung makalusot man siya dyan, hair follicle drug test. Yung pangalawa, yung korupsyon, saka yung abuse of power, pangatlo, yung komunista. You stick to the issue. It is the right of every Filipino to cite them in contempt. We are the highest authority in the land. The government is there for us, and they should react for us. Yun yung mahalaga. Huwag niyong ipagpalit yung inyong karapatan dahil sa natatakot kayo. The Constitution is there. We, the sovereign Filipino people. We, the sovereign Filipino people. Ang mas mataas lang sa atin ay Diyos. Imploring the aid of Almighty God. Order to establish. Hallelujah! Kaya, alam niyo naman yung rights niyo. You stick to the issues always. You stick to the issues, hindi kayo mawawala. Merong presidente na kinu-question sa paggamit ng droga. Walang masamang questionin yun. Karapatan natin questionin yun. Because hindi pwede na ang isang presidente bangak. Hindi pwede. Kahit sino man. Hindi pwede. Kahit saan bansa kayo pumunta, hindi pwede bangak ang presidente. Hindi pwede. And the only way na mawala yung ng taong bayan, yung pagbintang sa presidente kay BBM, you subject yourself to an honest to goodness public hair follicle drug test. Mauubos ang araw, wala hanggang 2020. Hindi pwede yun na ikaw dire-diretso. Because ikaw kung bangag ka, hindi mo pwedeng malutasan ang problema ng bansa. Yung bigas na pinangako mo, yung pagnanakaw na nangyayari, yung mga pinangako nyong bahay, at yung gera na nagbabadyang with China. Hindi pwede na tayo mapagera dahil sa bangag ka. Hindi pwede yun. Kaya kami, gusto namin sa FDF, maiwasan yan. Kasi hindi handa yung armed forces natin. Tutulong lang kami sa armed forces. Di ba, FDF? So, isang issue yun. Pangalawang issue yung nakawan. Pangatlong issue yung pagsiping sa komunista. Hindi tama yun. Ilang sundalo namatay. 50 taon pagkikitigma. 50 taon na pagkikitigma. Yung mga tinyegos, yung gobyerno, nandyan para sa taong bayan. Yun ang rason. Kaya tinawag Republic of the Philippines dahil sa taong bayan. 120 million Filipinos. Bakit nagkaroon ng gobyerno? Government of the Philippines. Dahil sa taong bayan. Bakit nagkaroon ng yes, government of the people, and by the people, and for the people. Diba? So bakit nagkaroon ng armed forces? Armed forces. Ba't kayo natutulong? Bakit hinahayaan na gawin to? At sasabihin nyo, political kayo. Sasabihin ninyo, ano kayo, yung konstitusyon, dinidepend ninyo. You prove to us na yan ang kung ano yung tama. You uphold the Constitution. The Constitution says explicitly kung ano ang karapatan ng taong bayan. O yun yung mga issue. Stick to the issues. So maraming salamat sa mga suporta.
maraming salamat. At yung mga nakakarinig sa akin, maraming salamat sa paniniwala. Speaking, nabanggit nyo kanina, binababoy nila, no? Ano po ang reaction ninyo sa mga nakikita natin sa mga social media like Facebook na napakarami na po ang mga gumagamit po ng illegal na pinagbabawal na gamot? O nga yung masakit nga Kasi may nadidinig ka ng mga balita, pinapatay yung 10 pamilya, nire-rape yung bata, no, kabata-bata. No? Ang ginagawa. Kaya nga, you have to unite, mga kababayan. Not revolt against the government. No, unite to express yung rights ninyo, yung karapatan ninyo. Yun yung wala silang lahat pagka yung karapatan ninyo, ipinagtanggol ninyo. Kaya one time, big time. Pakita ninyo. One time, big time. So, pakita ninyo yung yung karapatan ninyo, ipaglaban ninyo. Respetuhin nyo ang karapatan ng mga kababayan, mga Pilipino, because yung gobyerno nandyan para sa taong bayan. Yun ang rason. Tinawag Republic of the Philippines dahil sa taong bayan, 120 million Filipinos. Bakit nagkaroon ng gobyerno? Government of the Philippines dahil sa taong bayan. Bakit nagkaroon ng yes, government of the people, and by the people, and for the people. Diba? So bakit nagkaroon ng armed forces? Armed forces! Ba't kayo natutulong? Bakit hinahayaan na gawin to? At sasabihin nyo, political kayo. Sasabihin ninyo, ano kayo, yung konstitusyon, dinidepend ninyo. You prove to us na yan ang kung ano yung tama. You uphold the Constitution. The Constitution says explicitly kung ano ang karapatan ng taong bayan. O yun yung mga issue. Stick to the issues. So maraming salamat sa mga suporta. Maraming salamat. At yung mga nakakarinig sa akin, maraming salamat sa paniniwala. Speaking, nabanggit nyo kanina, binababoy nila, no? Ano po ang reaction ninyo sa mga nakikita natin sa mga social media like Facebook na napakarami na po ang mga gumagamit po ng illegal na pinagbabawal na gamot? O nga yung masakit nga Kasi may nadidinig ka ng mga balita, pinapatay yung 10 pamilya, nire-rape yung bata, no, kabata-bata. No? Ang ginagawa. Kaya nga, you have to unite, mga kababayan. Not revolt against the government. No, unite to express yung rights ninyo, yung karapatan ninyo. Yun yung wala silang lahat pagka yung karapatan ninyo, ipinagtanggol ninyo. Kaya one time, big time. Pakita